Ngayon po ay Friday ng ikawalong linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok sa Jesus sa Jerusalem at nagtungo sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12 sapagkat gumagabi na noon. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Narinig iyon ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dala-dalahan at pinagsabihan ang mga tao ng ganito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib na mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang may papatay si Jesus. Natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kapag sinabi nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya, mangyayari ang sinabi niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y tumatayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang patawarin din naman kayo sa inyong kasalanan ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit po sinumpa ni Jesus ang nananahimik na puno ng igos? Ang imahen ng kahoy na hindi namumunga o hindi nakapagbigay ng bunga ay nangangahulugan ng hindi pagtupad ng kanyang misyon o ang pagkamit ng dahilan o purpose kung bakit siya nilikha o ang pagbabaliwala ng plano at mga salita ng Diyos at pagkabigo na mamuhay ayon sa kalooban ng kanyang tagapaglikha. Sinumpa ni Jesus ang puno ng igos dahil hindi ito nakapagbigay ng bunga. Ang ating buhay ay pinagkaloob ng Diyos na mayroong noble purpose o marangal na layunin. Nilikha tayo ng Diyos for a worthy reason. Tinawag at pinili niya tayo para sa kanyang ubasan. Mayroon tayong goal na dapat makamit at misyon na dapat matupad para sa Diyos na kailangan nating makibahagi sa mga gawain ng Diyos. Gawin natin ang mga gawaing ipinagkatiwala sa atin. Kailangan nating magkaroon o makapagbigay ng bunga para sa Diyos. Kailangan nating mamunga ng mabubuting gawa. Kailangang mamunga ng konkretong gawa ang ating pananampalataya. Hindi tayo mananatili at hihinto hanggang sa mga magagandang plano at matatamis na salita lamang. Kailangan nating lumikha ng konkretong gawa. Kailangan nating magkaroon ng bunga na mananatili. Dahil kung hindi tayo makapagbigay ng bunga, tulad ng ginawa ni Jesus sa templo, magkaroon din ng paglilinis. Kailangang mayroong pagbabalik loob at pagbabago ng buhay at pagsisisi. Dahil kung hindi, at kung naubusan na tayo ng oras at pagkakataon, matulad tayo sa puno ng igos na isinumpa ni Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties.
Protect them with the shield of your strength, and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.